Mayong buntag again mga higalaan ko og mga viewers ko nga naa sa YouTube karon nga naga-monitor sa akong ko may tungod sa true and correct interpretation of the plan of salvation. Salamat sa Ginoo nga niata mayong adlaw ug mayong panlawas nga iya kita tagaan og maayo nga panalangin alang-alang sa pagpadayon sa atong ah, plano sa kaluwasan nga ato ginadiscuss nga mao ang tinuod nga kamatuoran og light nga diin maandam ang ato kinabuhi espirituhanon pagbalik ikaduha ni Ginoong Hesus aron hukman ang kalibutan. For the last chance o last favor or proposition nga gihatag sa Ginoo alang-alang sa mga lost image of the Lord. Lost image of the Lord. Kita nga human being, kita ang mga lost image of the Lord. Kay we are created after His image, then nahulog man sa sala ang atong mga ginikanan, apektado tatanan nga mga kaliwat sa tibuok kalibutan nga mga klase-klase sa tribo sa kaliwat ni Adan ug ni Eva, kita tanan mga lost image because of sin. And sin is the transgression of the law, and the wages of sin is death. Mao na siya nga nag-abot ang plano sa kaluwasan. Ug ang Biblia, ang tibuok nga Biblia, plano kani sa kaluwasan. Wala kani sikta-sikta nga gitawag religion ug pundok-pundok nga gitawag religion. Wala na diri sa Biblia. Ang Biblia, information lang nga gikan sa langit may tungod sa mga lost image o mga katawhan sa kaliwat ni Adan ug ni Eva unsaon mabalik sa Ginoo. Excuse me. Na ako'y gamay nga murag siguro sa wisik-wisik sa ulan nga sige man ulan diri ginasip-on ang akong lawas gamay. So excuse me nga say mga tsiko sa tubang sa ako nga YouTube channel. Nga kaigsuonan og mga ang mga viewers nako og mga kaigsuonan ang kamatuoran mao ra gyud ni. Ang Biblia wala ni siya hisgutan o wala diri gitawag nato nga kanang parte nga ginahisgutan ang relihiyon o religion. Wala ni sa Biblia. Wala gina sa zero balance gina sa. Bisan baho, bisan landong, wala gina sa gisgutan sa Biblia nga may religion nga i-emphasize ang truth aron may religion nga sakyan palangit. Wala. Wala gina siya. Pag-translate lang sa Biblia, kung may naamang galing gisgutan diri nga religion nga term sa Biblia, translation lang na siya sa truth. Pero wala religion nga gihisgutan sa Biblia. Paghatag kay Paul sa gitawag nga light of the plan of salvation, naghisgot lang si Paul sa mga pundok sa tao nga naghimo-himo sa ilang doktrina nga gitawag doctrine of man, teaching of man, philosophy of man, and doktrina sa tao nga iya sa unod, flesh, dili, in a fleshly manner, dili spiritual level. Mula nang gisgutan ni Paul. Munang gitawag na ni Paul sa Romans 13 verse 13, mga wantonis, mga rioting, o mga chambering, and drunkenness. Rioting, drunkenness, chambering, and wantonis. Ang pulong nga rioting, chambering, wantonis, and drunkenness because of conflict and envy. Basahan nyo ba ang Romans 13 verse 13? Ang punto ana ni Paul,
Kanang mga rayoteng, mao na sang mga pundok-pundok, pero dili religion. Wala gisgot si Paul og religion. Pundok lang. Pundok sa tao nga himo og ilang personal doctrine nga doctrine of man and philosophy of man and teaching of man because of the fleshly manner unod nun, dili spiritual, not spiritually. Ila-ila lang pinilisopo, nagpundok-pundok sila aron maghimo-himo silang doktrina bahin sa ilang spiritual concept. Muna siyang punto ni Paul sa 13 verse 13 of Romans. Chapter 13 verse 13. Ingon niya, rioting, drunkenness, chambering, and wantonness. Kanang drunkenness, ang punto na ni Paul, giinom nila ang tanang mga grupo-grupo, pundok-pundok, giinom nila ang ilang kaugalingon nga fundamental doctrine of men, teaching of men, and philosophy of men, known as in the flesh. Gitawag na ni Paul, scoper. Scoper means teaching of the flesh, teaching of the power of the brain, teaching of human being direction, but not spiritually. Muna sing gitawag ni Paul nga, rioting, drunkenness, chambering, and wantonness. Giinom nila tanan ang ilang mga doktrina nga unod nun nga doktrina nga gi-counterfeit ni Satanas, gi-inject ni Satanas. Munang punto ni Paul. Basahan nyo ba ang Romans 13 verse 13? Kanang rioting, gadinibatihay sila nga wala sila'y kamatuoran nga light, nga wala direksyon. Nagdinibatihay sila nga walay pulos, nga wala gud sila'y makuha nga light sa plano sa kaluwasan. Muna sang rioting, gadinibatihay tungod sa ilang conflict o envy. Unsa pa? Chambering. Ang buot pasabot sa chambering, no check and balance nga tinudloan. Mga lawless, wala kasabot unsay balaod. O mga tinudloan nga walay light sa plano sa kaluwasan. They are blurred. They are in the darkness of the light from the light of the plan of salvation. Mao na sang gitawag ni Paul nga chambering. Ang wantonness, mga fake, mga paulbol nga mga tinudloan. Ila-ila lang tungod sa ilang power of the brain and fleshly manner because of Satan's brainwashing. Satan counterfeit. Mo nang ginahisgutan ni Paul diri nga kana nga klase sa mga magwawali because of envy and conflict nila tanan nga mga relihiyon, mga conflict nga mga pundok-pundok karon gitawag na relihiyon. Si Paul sa una iyala nagisgutan pundok, mga group, mga chambering, mga wantonness, mga rioting group. So, wala na religion nga sama karon nga gitawag nga mga Church of Christ, Seventh-day Adventist, Roman Catholic, Baptist, daghan pa nga uban. Klase-klase na nga mga religion nga nag-abot na og what? How many? 5,000 o 5,000 o 10,000 plus? Abot na bag 10,000 ang religion? O 2,000? Something like that. 2,000 plus of religion throughout the whole world. Ang religion, I think 50,000. Just correction. Correct me if I am wrong. More or less 50,000 plus religion throughout the whole world. Gitawag na karon religion tungod sa what? Program and services ni Satanas. Mao na yang outstanding program and services. Gihingadlan religion. Si Satanas ang author ana. Si Satanas ang naga-establish ana. Si Satanas ang founder anang gitawag religion 50,000 plus all throughout the whole world. Gitawag religion. You know, my mind is not, my memory sometimes malimot ko diretso.
Ako naman na gimension nga 50,000 plus religion. Karon nag-usab-usab ang akong pag-mention, nag-abot na lang og 10,000, 2,000. Tungod kay malimot ko. Pero ang tinuod lang sa ako nga research, 50,000 plus religion all throughout the whole world. Gitawag na ni Paul nga mga rioting, chambering, and wantoness. Because they drank or drunk. Gitawag ni Paul po na nga drunkenness. Giinom nila ang kanya-kanya nilang mga conflict and envy tungod sa ilang fundamental doctrine of man, philosophy of man, and teaching of man. Wala sila light sa plano sa kaluwasan. Mao na siya ang tinuod nga niya karon sa taliwala sa atong presence of time. Nga wala maintindihi kining mga balo-balo nga mga magwawali sa tibok religion o kining mga leader sa tibok religion nga what? Brainwashed by the devil. Brainwashing of the devil in their mind and counterfeit by the devil and injected by the devil and controlled by the devil. All religions all throughout the world. Kaya ang religion, tungod kay ang religion, si Satanas ang naga-founder and ga-author sa religion. Kaya ang Biblia, wala gisgot og religion. Si Paul nag-mention lang siya og chambering, rioting, and wantoness, meaning group of people, but not institutional by the name of religion. No, iyan na ni Satanas. Iyan na ni Satanas. Og si Paul, iyan nga daan gi pananaw ang group nga gitawag ya wantoness, chambering, and unsa pa rioting. Natanaw na nang daan ni Paul, nakita yan na nang daan karon sa atong presence gitawag na gyud nga religion kay gihimong institution because of Satan's counterfeit. So mga kaigsunan, ni ako karon aron masabtan gid ninyo ang light sa plano sa kaluwasan. Kaya ako nakita ngano nga naglihok ko ani nga personal YouTube channel kay nakita ko ang kalibutan nga wala gid sila light. Ang tanan nga religion, ang ilang teaching ako na natanan gid obserbahan through YouTube and personal. Nakasimba ko sa laing-laing mga simbahan gid personal ko ginapaminaw. Wala gid sila direction what is light of the plan of salvation. They do not know what is the starting in Genesis 3:15 and the flow of the information of the plan of salvation, right track, right direction, right information, right understanding, and above all, right interpretation of the teaching of every book from Genesis down to Malakay and from Mateo down to Revelation, dili gid kasabot kining mga religion group. Ang ila lang ibawaan, basahon nila ang Biblia, ila interpret sa ilang kaugalingong unod, og ila dayon i-elaborate sa ilang power of the brain, og ang direction in a worldly direction or fleshly understanding. Unod, understanding of the flesh. Pagsabot lang sa ilang unod. Mo nang gitawag ni Paul nga wantoness, chambering, and rioting because of being scooper. Scooper means the lust from the lust of the flesh in their heart. After the lust of the flesh in their heart, nagimo-imo sila ilang doktrina o nagimo-imo silang ilang spiritual aspect in their lives with their own concept and brain power of the human flesh in a fleshly direction, and they don't know what is the light of the plan of salvation. From the beginning in Genesis 3:15 down to the patriarchs and prophets, down to the first judgment of the Lord during the time of Noah, the whole world was judged by the Lord through Lunok. That was the first judgment of the whole creatures here on earth. Gibilin niya si Noah, kay si Noah, maura ang faithful sa covenant, which is the 10 Commandments. That's why,
before God, what? Allowed the heavy rain to make the whole earth lunok, he said to Noah, I will leave to you the covenant. And that covenant is the 10 Commandments, where Noah is very faithful to obey. So he said to Noah, because you are only the family or the only man who knew better about the principles of the law and the virtues of the law and what is the law all about and what is the personality of the law. So you are very faithful, Noah. I will leave to you this covenant, and you and your family only will be saved. You should enter into the boat or the ark that I am telling you to make. After that, you enter there, and the rest of the animals that I will get outside to get into the ark. Then, you and your family and those animals that I am doing to segregate will be saved inside the ark. That's all. All creeping creatures throughout the whole earth will be erased according to the Lord. I will erase all the creeping creatures creeping in this earth and all created being in this earth. That's why ang kalibutan nabaliskad ang mga tanom tuan na sa ilalom sa yuta ug pagkahuman sa lunop plain na ang earth, wala na yung mga tanom, ang nabili na lang mga kabukiran ug ang yuta ug ang dagat. Kay gi-erase raman sa Ginoo all creeping creatures in this earth ug other things, living things like the plants and animals and human being. And the only survivors, the family of Noah, and the rest of the animals that the Lord put in to get into the ark. So, maura ang istorya sa kalibutan nga wala maintindihi ining mga balo-balo nga religion nga wala nila masabti what is the light of the plan of salvation. Ngano man nga ang Ginoo gi-erase niya, gipadala niyang lunok aron tibuok gyud nga kalibutan ang ma-erase. Kay gusto sa Ginoo hugasan ang kaliwat ni Adan og ni Eva except kay Noah og ang iyang pamilya. Hugasan niya ang tanan nga kalautan. Especially God mentioned the word corruption and violence of all living generation of Adam and Eve. Ang tanan nga buhi nga mga katawhan sa panahon ni Noah, gi-mention sa Ginoo mga corrupt o mga violence. Ang meaning sa corrupt, dili lang na sa kwarta nga mangawat, sama karon sa mga kawatan diri sa atong nasod, naa sa atong panggobyerno. Dili lang na mauna nga identification or direction sa corruption. Ang corruption, their spiritual aspect of life is rotten during the time. They don't know what is the light of the plan of salvation. They don't know what is the direction of the guidance of the Lord from the angels down to prophet and from prophet down to the people. That wisdom and that knowledge from God, so-called manifold wisdom of God. That wisdom from God, so-called manifold wisdom of God, given to angels. That is the system of communication. And the angels talk to the prophet. And the prophet give it
to the sinners, to the people. So the communication of the light of the plan of salvation from God to angel, angel to prophet, and prophet to people. But during the time, it was not written in the book. Wala pa na ang Bible. Ulihin na ang Bible. 1599 lang na sulat ang Biblia nga nahimo siyang book bound. 1599. Kana nga tuiga pa na diskubrihan nga ang scroll sa Biblia nga nakita nila nga gipang sulat sa mga apostles o mga prophets, the New and the Old Testament, mao nang ilang interpretation. Pero New and Old, isa ra na ka light. Ang scroll sa mga prophets o ang scroll sa mga apostles na diskubrihan 1599. Muna nga gisulat na siya. Okay, himo siya nga Bible book. Giimprinta na gyud siya nga nahimo na siya nga libro, so-called Bible. Karong panahon na sa moderno, daghan ng mga imprintor, mga publisher na Philippine Publishing House. Gi-appeal nila publish ang Bible na himong business because Bible is already a big business because of religion. And religion is a big business established by the devil. Muna sang tinuod. So di nila naintindihan ang Genesis 3:15 when God said to Satan, the Lord said, I will put enmity between thy seed and her seed. Muna ingon sa Ginoo. And that statement of the Lord in Genesis 3:15, the whole book of Genesis 3 discussing about the light of the plan of salvation and the said communication about the light of the plan of salvation first practiced by Cain and Abel. Muna si Cain o si Abel naghalad sa mananap nga mao ang white lamb. Ang symbol sa white lamb, purity of Jesus. O ang white lamb symbolizes its blood, or the blood of the white lamb symbolizes the blood of Jesus. The coming of Jesus to be crucified. And that symbol of bloodshedding practiced by Cain of Abel, mo nang una nga introduction sa manifold wisdom of God. After God uttered the word to Satan, I will put enmity between thy seed and her seed. Sa to pa, ang kaliwat ni Adan, gi-explain na ni Paul, mao na sa ang seed nga diha nagawa si Jesus. Og ang mga kaliwat ni Satanas nga gi-counterfeit na niya ang tanan nga utok sa mga katawhan because of sin of Adam and Eve. They worship Satan. Then the first commandment said, thou shalt not have other God before me. Mao nang una nga prinsipyo sa commandment sa Garden sa Eden nga gilapas ni Adan og ni Eva. The first commandment says, thou shalt not have other God before me. And Eva and Adam, they worship Satan, their other God. Mo nang Ginoo ingon niya, thou shalt not do that because I am a jealous God. So pag ingon sa Ginoo, you will surely die once you will eat the fruit of the tree, knowing the knowledge of God and evil, then you will surely die, stood fast forever. That is the principle of the first commandment. Thou shalt not have other God before me. Then Adam and Eve worship Satan. They worship other God, which is Satan. Then the principle of the first commandment, you will surely die, stood fast forever. Nga dili na Ginoo mausab. Dili na po na mawala. O dili na po na mailisdan. Kay kanang sulti sa Ginoo,
that is infinite power, excellent power. It's a power of sovereign or excellent power of the infinite power of the power of God. Dili na mausab ang balaod nga patyon ka kay naglapas ka sa balaod, patyon ka sa balaod. Muna ingon ni Paul nga, there is no flesh shall be justified by the works of the law. Dili na siya kapasabot nga pag-obey sa balaod, dili. Ang obey is faith. Ang meaning sa faith, obedience. Kung gamiton manggaling ang term nga obedience, straightforward to obedience or faith. Pag-ingon sa ni Paul, si Paul man ang gasulti ana, mo nang taught ni Paul because Paul is a very genius individual. He is a scholar. Pag-ingon niya nga, no flesh shall be justified. Basahon ta diri ba sa Galatian? Galatian to, verse 16, ingon niya, knowing that a man, klaro kayo si Paul, he is a genius person. Ingon niya, knowing that a man, hibaw ay ninyo nga ang tao o makasasala, gigeneralize na ni Paul ang word man, meaning sinner or created being as a human being. Muna ingon niya man, sinners. Ingon niya, knowing that a man is not justified by the works of the law. Dili na sa kapasabot sa thought ni Paul nga, ikaw nga nagabantay sa balaod, dili ka gi-justify. Dili na mao. Uy, bugo, bugo, bugo. Kining mga magwawaling ulag kasabot sa lahat sa plano sa kaluwasan, dunot ng utok anak, tae na. Ingon sa mga TikTokers, toktay, utok tae. Muna, toktay. Utok tae. Tae ng utok anak nila. Kanang gasinggit nga ang balaod, dili makaluwas kay naa sa Galatian 2:16. Basahon tang Galatian 2:16. Ingon niya, knowing that a man is not justified by the works of the law. Mao na kadinyo si Paul. Hibaw ibaya ninyo, ingon ni Paul, nga ang tao o makasasala, dili pagamatarungon tungod sa pagabuhaton sa balaod. Works by the law. Trabaho sa balaod. Munang punto ni Paul. Dili ni obedience of the law. Ang balaod, human gilapas ni Adan og ni Eva, ang trabaho niya, among pagsugba sa kalayo, kaning malinapason, kay wala na pag-asa nga mausab ang pag-ingon sa Ginoo, you will surely die into the lake of fire. Stood fast forever na, because that is infinite power. Dili na ginamausab until. Mo nang ingon diri ni Paul, knowing that a man is not justified by the works of the law. Walay tao nga pagamatarungon sa pagabuhaton sa balaod. Ang trabaho sa balaod, mong pagsugba sa imos kalayo. Kay gilapas mo, maura, period. Dili ang balaod makahatag sa imo og pabor. Wala. Pag-ingon sa balaod, once you will eat, you will surely die. Stood fast forever. Because that word saying, you will surely die, that is the principle of the law from the mouth of God. Because the law is God Himself. The law is the character of God. And the owner of the character, which is the law, is God. And who is the law? Is God. Dili na mausab. Only may giandam sila nga hidden thing which is known as the plan of salvation or remedial system. Gitawag na ni Paul nga hidden thing na sa Episo chapter 3. Oy, basahan nyo ng Episo chapter 3 og tagain nyo emphasis o emphasize nyo maayo ang insakto nga pagsabot. Mga bogo nga mga magbuwali, mga bogo nga teologyan ni Satanas, gamit sa pulong theology. Wa kasabot what is theology. Wala kasabot what is study about God. They do not know what is study about God. Ang ila lang naintindihan sa study about God, ang ilang utok nga, utok tae, toktay. Kay dili mo tuo sa insakto nga instructor. Dili ta ka study sa Biblia kung walay magtuon nato sa insakto nga pagtuon. Ang langit maghatag sa ato og
light sa pagtuon, pero tagaan ta sa Ginoo paagi nga madibilog ang atong pagtuon sa insakto nga pagsabot nga unod-non. What I mean, kanang human being, in flesh of human being. Tagaan ta sa Ginoo guideline nga tarong ang atong pagka-unod-non nga dili sakop ni Satanas. Kanang wala kasabot sa light sa plano sa kaluwasan, mga scoper, mga unod-non nga sakop ni Satanas. Kaya ang ilang utok, gigamit nila sa dictation ni Satanas. Muna nga, na ay mga eskwelahan unta nga tarong, nga ang Ginoo na guide, gitawag nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology, nga nagtudlo sa insakto nga pag-interpret sa Biblia, ila gina turn down ang mga insakto nga mga instructor kay gapabilib aning mga religion, mga leader sa religion, gapabilib nga bright nga mas bright pa sila sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology kay mga presidente na sila. Nagbasa na sila sa Biblia og ila gi-interpret ang Biblia sumala sa dictation ni Satanas, gi-counterfeit ni Satanas, giplansa ang ilang utok o gi-control ni Satanas og ang brainwashing ni Satanas mao na ang nagtubo o nagturok og na-develop sa ilang concept ni Satanas. Munang tanan nga mga preacher ang ila ana direksyon happiness of the world and happiness of their belly because of their belly. Ang ilang giinteresan ang kalipay sa ilang tiyan. Munang mga pastor sa Seventh-day Adventist pastor, nana sila yung mga car allowance, nana sila mga housing allowance, nana sila mga educational allowance, nana sila yung mga sweldo nga mabuhi gyud sila tungod sa ilang kalipay sa kalibutan. Munang manginmatay sila sa ilang wali nga unod nun nga injected ni Satanas, wala nagtuon og tarong what is the light of the plan of salvation. Ang ila lang wali aron lang nga pabilib, paboret nga pastor sila, minister sila, mahimo silang idol nga satanic kay si Satan naman ang gakontrol sa ilang utok. So nalipay ang yawa kay gi-idol na ang pastor nga kauban sa yawa. Muna sang tinuod diri sa picture sa tibuok kalibutan karon because of religion. Okay, basahon ta padayon ta ingon niya. Knowing that a man is not justified by the works of the law. Unsa man ang trabaho sa balaod, ang works dili ni obedience of the law. Ang obedience, ang iyang antecedent sa spiritual aspect of direction sa langit, through and correct interpretation sa Bible, ang obedience diri, ang iyang interpretation sa spiritual level, faith! Faith means obedience of the law. But, diri sa 16, ingon diri ni Paul, knowing that a man is not justified by the works of the law. Ang tanan nga tao nga makasasala, nga wala gi kasabot sa plano sa kaluwasan, wala gyud light sa plano sa kaluwasan, ang buhaton sa balaod sa ila, dili gid sila paggamatarongon. Kay ngano man, itagbong man sila sa linaw nga kalayo. Muna ang trabaho sa balaod is to put you into the lake of fire. And you are not justified over there. Ang balaod dili mag-justify sa imo kay naglapas ka sa balaod. Muna yung punto ni Paul, malinapason ka. Ngano man, ang balaod nag-ingon ang una, thou shalt not have other God before me. Kinsa man ang imong Diyos? Hoy pastor, paminaw. Ang imong Diyos, ang imong allowance, ang imong car allowance, ang imong housing allowance, ang imong educational allowance, o ang imong sweldo nga hayahay. Mo nang imong Diyos. You worship money, and money is the root of evil. You worship material things, and material things is evil's strategy, evil's material to deceive you into the lake of fire. Nalipay ka kay naay kay sakyanan, nalipay ka kay hayahay ang imong kinabuhi, nalipay ka kay gwapo imong barong, gwapo imong necktie, gwapo imong Amerikana. That is your what? Other God. You worship the direction of the fleshly direction because of ignorance of the light of the plan of salvation.
Okay, ingon ni Paul dire, knowing that a man is not justified by the works of the law. Unsa man ang works of the law? Ngano? Plural man ang works of the law. Number 1, ang balaod gasinggit bantayay ko kay ibali ko ang imong pagka-righteous. Mao nang singgit sa balaod. Kinsa man ang kasinggit nga balaod? Jesus is the law. Jesus said, if you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments. And the righteousness of the commandment shall be declared back unto you if you will keep the commandments perfectly. That's why Paul said, when the commandment came, my life changed. And I know what is my direction as a sinner. Totally. My life changed. Ingon ni Paul, when the commandment came, I changed my life as a sinner. And I died. Now I was crucified with Christ. Nga naman anak si Paul magsulti. Kay si Paul genius, dili ka kasabot unsa ang punto ni Paul. High and deep and wide. Paul said, when the commandment comes, I changed my life and I died. Why? Because Paul, he was crucified with Christ. Munang sulti niya, now I am crucified with Christ. What does it mean? He died. Paul went anywhere just to proclaim Christ as the center of the plan of salvation. Christ is the personality of the law. Christ is the law, which is became person, and Christ shouting that if you want to be saved, I am He, I am the law. Keep the law because that is me. Munang punto ni Paul. Bantayan yung balaod kay mao na ng grasya nga si Ginoong Hesus. That is the grace in person of Jesus Christ. The law. Why? Because man falls to sin because of the law. And the only remedio or remedial system is to keep the law back. Because it was not kept perfectly in the Garden of Eden. That's why Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Because Christ as the law, as a grace, He will help you to keep the law perfectly because the law is the infinite power that will stand fast forever, that will put you into the lake of fire. And the only propitiation or favor through Christ which is grace, follow Christ as a law or as a grace. And Christ said, if you love me, keep my commandments. The love of God or the love of me is to keep the commandments. 5:3 verse 5. 1 John 5:3. 1 John 5:3. Chapter 5 verse 3. 1 John. Ingon niya, the love of God is to keep the commandment. General kayo na. The love of God is to keep the commandment. John 4:10-15. If you love me, keep my commandments. O keep the commandments. Matthew 19:17. This is your lacking if you want to be saved. Keep the commandments. And Jesus Christ, He enumerated the 10 commandments. Mao nang sayop aning mga walay pulos nga klase sa mga religion, wala gihanaw sa light sa planos kalawasan, kay wala may gatudlo nila nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Nag-alig-alig, nagpabilib nga sobra pa sila sa doktor. Doktoral ni Satanas. Mga satanic nga mga tinudloan. Kay tungod ang ilang doktoral, satanic. So ingon niya, knowing that a man is not justified by the works of the law. Daghan ang trabahoon sa balaod sa imo. Una, gitagaan ka sa balaod, information dito sa Garden sa Eden. Unsa ingon sa balaod? Do not eat. Once you will eat, you will surely die. Munang ingon sa balaod.
which is Christ. Mo nang trabaho sa balaod, pagpahimangno nimo sa wala pa ang tao nahulog sa sala, gipahimangnoan niya na si Adan ug si Iba. Pagkahulog ni Adan ug ni Iba, another trabaho sa balaod. Unsa man? You will surely die into the lake of fire. So ang trabaho sa balaod sa imo, isugba ka gyud sa kalayo, hukman ka gyud sa kalayo. Mao nang works of the law. First information, in the Garden of Eden, thou shalt not eat. That is the work of the law. Second work of the law is to put you into the lake of fire because you transgress the law. That's why, works of the law. Karon na pod, under the last proposition, under the favor of the Lord, known as grace, in the plan of salvation's light, Christ became grace. So ang grace gasinggit nga personal ni Jesus o nga balaod, nga mao ang balaod. Gasinggit na po siya nga, this is your lacking. Keep the law. Mao nang trabaho ni Jesus. Nagpasabot na po sa ato. Perting daghana ang gitrabaho sa balaod, mo nang works of the law. Gasinggit siya nga, kung gusto ka maluwas, tumana ang balaod. Perfect! Kay si Jesus mismo, matabang nimo pagbantay sa balaod perfectly. Hebrew 13 verse 20, 21. Christ will help you to keep the law perfectly so that you will become perfect. And Paul said, work out your salvation with fear and trembling. Fear means obedience of the law. And the whole duty of man is to obey the law. That is fair. Ecclesiastes 13, 12-13. And Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Mao nang pinaka udyukan nga interpretation, concept sa lahat sa plano sa kaluwasan nga dapat maintindihan kining mga balo-balo nga mga satanic nga mga worker sa mga religion, appeal ang ilang mga leader sa mga religion. That's why Paul said in chapter 3 of Ephesus, verse 10, the whole family of the heavenly places, their intention, they intends that the sinners or the church should know this manifold wisdom of God. Read chapter 3, verse 10. Gusto sa tibuok nga pamilya sa langit o ang Godhead especially. Ang Godhead, their intention, the intent that the church should know this manifold wisdom of God known as the plan of salvation. Mauning pamaagi sa kaluwasan. Manifold wisdom means many ways, pamaagi para maluwas ang tao. Mauning plano sa kaluwasan, daghang pamaagi. May bloodshedding symbolizes the animal practiced first by Cain and Abel. What else? May baptism, equivalent to remission of sin when Christ was crucified. Munang baptism. What else? May law of faith, may law of works, and law of faith. Ang law of faith, obedience to the law, which is the 10 Commandments. And law of works is what? Mga kinaiya sa mga unod-non nga mga preacher. Teaching of men, doctrine of men, philosophy of men, because of the lust of the flesh in their heart. Muna sang gitawag, law of works, injected by the devil. But ang correct, law of faith, from heaven, meaning obedience of the 10 Commandments. Muna sang pagsabot sa plano sa kaluwasan, kanang law of works and law of faith, naana sa Romans. Romans chapter, where? I think chapter 3, verses 26, 27 to 28, 29, until 30. Makita nyo na ang law of works and law of faith. Kanang law of works, munang doctrine of
the devil injected to human being nga naghimo-himog doktrina nga ilang kaugalingon, naghimo-himo sa ilang teaching nga ilang kaugalingon, naghimo-himo sa ilang pinulosopo nga iya sa tao because of the lust of the flesh in their heart og nagpaborit nga religion. Mao nang wala maintindihi aning tibuok kalibutan kay dili sila kasabot sa teaching ni Paul. Okay, ingon ni Paul, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Kita mo na ka-straightforward si Paul. Si Paul, gamit niya ng faith, kay gidiscuss niya ng daan sa Romans, nga ang faith means obedience. Gidiscuss niya na sa Acts 6:7, ang meaning sa faith, obedience. Ang understanding and ang true correct interpretation, faith means obedience. Giterm lang na ni Paul nga faith, nga gihatag diya sa iyang interpretation, kay ang faith target to Jesus. Kung nagato ka kay Jesus, may faith ka kay Jesus, di-accept mo na si Jesus through faith, meaning magtuo ka na kay Jesus, meaning mag-obey ka na kay Jesus kung unsa iya isulti. Mao na sang meaning sa faith. Kung unsa isulti ni Jesus, imo na gyud sincere accept and follow. So Jesus said, if you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments. 10 commandments. Kaya enumerate niya ang 10 commandments. Human niya gisulti nga, keep the commandments. He enumerated the 10 commandments. So, mao na ang gusto ni Jesus. Mao na sa gitawag nga, faith to Jesus. Faith means target to Jesus to be obeyed or to be followed. Whatever He will say as far as the light of the plan of salvation is concerned. And that is the very straight and very direct to the point when Jesus answered, because Jesus knew better that young man is a member of the scribes and the Pharisees. That's why Jesus directly forwarded to him the serious answer in a sincere manner. And Jesus said, if you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments. And then Jesus enumerated the 10 commandments to His presence. Sa natabo, naminghoy ang buang-buang nga eskribang Pariseo. Naminghoy kay naigo sa iyang target nga iya usyosohan si Jesus. Gusto niya i-trap si Jesus. Nya nabasa naman ni Jesus ang iyang utok ni Satanas, dictation ni Satanas, munang gi-streetan sa ni Jesus, naminghoy. Minghoy. Kay si Jesus wala katubag og worldly direction. Ang tubag ni Jesus straightforward in a higher form, pointing to the higher form, spiritually level, connected to heaven. Mo nang tubag ni Jesus. So naminghoy siya. Kaya nakita niya si Jesus, dili giniya matrap. Mo nang tinuod nga naa sa light sa planos kaluwasan nga wala maintindihi aning mga balo nga mga magwawali, lalo na nga ng mga preacher sa SDA nga gasinggit nga ang balaod dili makaluwas, kaya ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Basaha daw sa Biblia kung kaingon dira only good, kana lang nga term. Nag-ingon ba ang Biblia nga the law is only good? Gago. Mo nang teaching of men, philosophy of men, doctrine of men. Mo na ingon ni Paul, wantonness, chambering, and rioting because of devil's direction, because religion is the number one counterfeit by the devil. The very outstanding program and services of the devil is religion, and religion is authored by the devil, under the wings of the devil, under the umbrella of the devil, and controlled by the devil. All workers of the religion, especially preacher, pastor, minister ni Satanas, and leaders of Satan. Mao na sang tinuod nga naa sa Biblia. Paul said, knowing that a man is not justified by the works of the law, wala tao nga pagamatarungon tungod sa pagabuhaton sa balaod sa mga makasasala nga naglapas sa balaod. What else? But by the faith of Jesus Christ. Klaro! Dili ka pagamatarungon
Tungod kay ang buhat sa balaod sa imo maong pagpatay nimo didto sa kalayo. Pero ang pagpangamatarong sa balaod sa imo, kung imo tumanon, morning nag-ingon si Paul, but by the faith of Jesus Christ, ang pagkamatinomanon ni Ginoong Hesus, unsa man imong buhaton, kay si Ginoong Hesus matinomanon. Sundon mo! That's why Jesus said, if you love me, follow me. Rooted in your heart. The 10 Commandments is written there. Hebrew 8:10. The 10 Commandments is written there. Put in your mind. Written in your mind. Put in your heart. And that is my words. Jesus said, if you want to be saved, if you love me, follow me. Keep me. Keep my commandments, which is me. Pagkabogo aning mga magwawali nga wala git in taon buot. Mo nang akong term, walay mga buot. Lalo na ang mga preacher sa Seventh Day Adventist nga nagasinggit nga ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Ang balaod, humana, the end na. Ang balaod, wala na'y pulos kay nag-abot ng grasya. Gagong-gago kay wala kasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Gibaliskad ya ang iyang utok na himo ng toktay. Utok tae. Muna karon ang mga joker sa vloggers. Gitawag nila nga toktay, mga toktay. Utok tae. Muna. Di kasabot sa light of the plan of salvation. Gi-interpret nila sa ilang unod kay wala may instructor nga nagtudlo sa ila nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Kay di man sila magtuo sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Kay ang ilang pagpabilib nga mga anak na sila sa pastor, mga preacher na sila, preacher na Satanas, mayo lang sa wali, wala kasabot kung unsay ilay ginawali, mga magwawali ni Satanas, mga pastoritoy. Mao nang labas karon nga ang kalibutan karon, wala na gyud pag-asa. Everybody, all are in the direction of perishing into the lake of fire. Mo nang gusto ko to rescue the perishing people of the world. Kinanglan mo magsabot sa plano sa kaluwasan. Aron pa, may chance pa mo sa pagkakaroon. Gitawag ni siya nga, what? Rescue time. Rescue. I don't know if the plan of salvation already closed. I don't know that. Because only God knows. Pero as long as we have still chance to preach the true and correct interpretation of the plan of salvation's light, known as the remedial system or manifold wisdom of God. Nana sa episo, ang meaning sa manifold wisdom of God, mauna siya ang teaching sa plano sa kaluwasan from Genesis 3:15 down to the patriarchs, down to Noah, down to Abraham, and down to Jesus Christ, and down to the present time. Muna siya ang pang scroll sa mga prophets o mga apostles. O apel na ang last apostle nga si Paul, nga mauna gyud ang gitawag sa Ginoo aron isaysay ni Paul for the last propitiation, last favor, nga ang tao matagaan gyud chance for the last time. Ang dili pag yun magtuman kay Paul, dili pag yun makasabot kay Paul, that is the last time. Paul said, I have finished my course. I run as a race. Paugnat sa kusog. Ingon ni Paul, human ko na ang ako nga kurso. I run as a race and I finish my course. If you want to follow me and accept my edification, because Paul edified the truth that is from the Lord, ingon ni Paul. If you will follow all what I am telling you about the light of the plan of salvation, I improve that and edify that for you, especially to Gentiles. We, the Gentiles. If you will follow me, well and good. You are the heirs, like Jesus, the heirs of all things. Because Jesus also is a human being like us.
when he was here on earth. So siya manunubli pod sa kabtangan. Like him, mo na ingon ni Paul, all of us as children of God, like Christ. He is the Son of God, so he is the child of God. So we will become also children of God, like Christ, and heirs like Christ of the things, of all things. So kung mahimo na ta nga perfect, sumulunod pareho ni Ginoong Hesus nga faithful until death. Si Christ na tao sa yuta unod. Tawag yun siya pero wala sa nakasala until death. So ingon ni Paul, the faith of Jesus, meaning ang pagkamatinumano ni Jesus, mao ang magluwas kanimo kung sundon mo si Jesus. Munang punto ni Paul, follow Christ because Christ shouted, if you want to be saved, keep the commandments. This is your lacking. Keep the commandments. And if you want to be saved, and if you want to love me, Jesus said, if you love me, keep the commandments. Kasi Jesus, faithful to keep the commandment and became faithful until death. Mao nang ingon diri ni Paul, ingon niya, but by faith of Jesus Christ, you will be justified by faith of Jesus Christ. What is that? What does it mean? You should follow the step of Christ. You should follow what Christ did. You should follow how faithful is Christ. Follow. Obey the 10 commandments like Christ. Mo nang punto ni Paul. Ingon niya, but by faith of Jesus Christ, you will be justified. You should faithful like Christ. Mo ang punto ni Paul. Ang pagkamatinumano ni Ginoong Hesus. Mao na si Paul magsulti. Kay si Paul, genius. Sabton mo ang iyang pinakautok-utok kaayo nga pinakalalom nga punto. Mo nang sabton mo. Pag ingon ni Paul, but by faith of Jesus Christ, meaning, ang gusto ni Paul, intindihon nyo, unsay gibuhat ni Jesus, og sundon nyo. Mo nang gusto ni Paul. Follow Christ by faith of Jesus. Unsa bang faith ni Jesus? Perfect until death. You follow Jesus. Mo nang punto ni Paul. Ingon niya, even we have believed in Jesus Christ. Bisan pa kita nagtuo kay Jesus Christ. Palawon tas Jesus Christ, kay kita naman nagtuo kay Jesus Christ. Munang ingon ni Paul, even we believe in Jesus Christ. Bot pasabot ni Paul, kay kamo, matinumano naman kay Jesus Christ, o matinoohon o faith of Jesus Christ, imo palohon, kay mauna siya ang gusto ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Mo nang gusto sa grasya, if you love me, keep my commandments. Mo nang gusto sa bloodshedding. If you want to be saved, this is your lacking, keep the commandments. Because bloodshedding is Christ. Nagpiyansa. Bloodshedding is remission of sin, meaning bilban nga kung imo tumanon ang balaod, kondisyon na siya. Mo na siyang gitawag na dayon nga what? Due process of law. Nga kung matinumanon ka sa due process of the law, then you will be found not guilty during the second coming of Christ. Diya na daw ka i-pronounce nga totally member of the family of heaven to enter into the gate of the city. Munang gitawag sa Revelation 22:14. Faithfulness, like Christ being faithful, and faithfulness of the sinner to be faithful in following the law, then you can enter into the gate of the city. Your obedience faithfully into the 10 commandments is your gate pass to get into the gate of the city. Revelation 22:14. Munang punto ana nga wala ma-emphasize aning mga magwawali nga walay mga buot kay mga toktay o toktai. Okay? Kadayon ta ingon niya that we might be justified, okay, by the faith of Christ. Nya, intindihan maayo ang sentence. Next sentence ingon niya that
we might be justified by the faith of Jesus Christ. Unsa nang punto ni Paul? Tumanon mo ang balaod sama ni Jesus nga faithful kay aron ma-justified ka ingon niya by the faith of Jesus. Klaro ang punto ni Paul, walay lain magmatinumanon ta like Christ aron ma-justified ka nga naapod ang witness pareho ni Jesus nga faithful. Muna ingon ni Paul dire that we might be justified by the faith of Jesus. Kung matinumanon ka sama ni Jesus, justified ka tungod kay si Jesus faithful nga na-justified until death. Munang ulay mga buot gini mga tao. Butlag giunsa ni nila pagbasa sa Biblia? Gibasa lang nilang Biblia dali-dali kay mo nang gusto ni Satanas nga i-wrap up lang nila o i-interpret silang kaugalingong unod nga interpretation injected by the devil, counterfeit by the devil, controlled by the devil, concept by the devil, brainwashing by the devil, power of the brain injected by the devil. Mo nang gusto ni Satanas basahon ang Bible, wrap up diretso daw ila interpret sa ilang utok nga injected ni Satanas nga nahimong tuktay o tuktae. Dayon ta. Ingon niya, and not by the works of the law. Ang punto ni Paul, ayaw huna-huna ang trabaho sa balaod. Kung magtuman ka sa balaod, kaya ang trabaho sa balaod, isugba ka sa kalayo. Muna ingon ni Paul dire, ang conclusion niya, and not by the works of the law. Ayaw na ang trabaho sa balaod. Kaya ang trabaho sa balaod, wala ikay mahimo. Kaya isugba ka sa kalayo. Huna-una ang pagkamatinumanon ni Jesus og sundon mo. Kaya aron pod, ikaw, ma-prove ka nga faithful ka sama ni Jesus. Dili pag una-una sa works of the law. Kaya ang works of the law, isugba ka sa kalayo. Dili na sang works of the law dire, obedience of the law. Dili na maong pagsabot. Ang pagsabot dire, trabaho sa balaod nga isugba ka sa kalayo. Munang works of the law. Ang una nga works of the law, nagpaymangno sa garden sa Eden nga, do not eat. Once you will eat, you will surely die. Mao nang works of the law. Una. Second, pagkasala ni Adan og di iba, ang trabaho na sa balaod to put you into the lake of fire because sin is transgression of the law and the wages of sin is death. Mao nang trabaho sa balaod, ibutang kas kalayo. O karon nag-abot na ang balaod nga persona gyud nga si Jesus, persona na gyud nga mao si Jesus. Si Jesus nagasinggit, this is your lacking if you want to be saved. Keep the law! And then he enumerated the 10 commandments. And Jesus follow up in John 14:15, if you love me, keep my commandments. In 1 John 5:3, what? John said, this is the love of God to keep His commandment. Klaro na ginakayo. Mga gagog yun. Gagong-gagong wala gikasabot. Kay dili magpa-tudlo. Kay ang ilang utok, gibrinwas na ni Satanas, counterfeit na ni Satanas, na brainwashing na ni Satanas, munang dili na gid sila magdawat og tudlo nga Dios nun, kay ang espiritu o ang unod nun, dili na magkauban. Dili gina magkauban. Paul said, because flesh and spirit, it won't go together. It won't connive to each other. It won't go from one to another. It won't fuse to each other. It won't connect to each other. Ang flesh o ang unod, or flesh o ang spirit, it won't connect to each other. Mo nang sulti ni Por nga, klaro pa sa sanag sa adlaw. Kining mga pastor-pastoritoy, puro unod nun. Kaya wala kasabot what is the light of the plan of salvation. Because they were already brainwashed by the devil. And their mind became toktay. Nahimo ng toktay, ingon mga tiktokers. Toktay, meaning utok tae. Kay si Satanas na ang nag-control sa ilang utok nga bahok tae. Mga walay mga buot. So dire niya sa katapusan ingon niya, for by the works of the law shall no flesh be justified.
Gibalik ni Paul ang sentence niya sa una nga sentence sa verse 16 ingon niya, knowing that a man is not justified by the works of the law. Diri sa last sentence na po niya ingon niya, for by the works of the law. Mao na ang iyang mga figure of speech ni Paul started for by the works of the law shall no flesh be justified. Dili na kapasabot nga obedience of the law. For by works of the law, ang trabaho sa balaod. Daghan ang trabaho sa balaod. Kay gilapas ang balaod. Nagtrabaho ang balaod. Daghan. Ngano man, kinsa man ang balaod? Si Jesus. Tungod lang sa proposition nga secret thing belongs to God. Mao na sa ang plano sa kaluwasan, kaluoy lang na sa Ginoo. Mo na pud na iyang trabaho. Nagwali siya nga ibalik yun tuman ang balaod. Kay wala na natuman sa Garden sa Eden. Mao lang nang pamaagi nga ikaw makadawat balik sa righteousness nga nawala sa kay-Adan og ni iba nga gikan sa balaod. Mao nang wala maintindi aning mga balo-balo nga klase sa magwali. Ang ilang pagsabot sa works of the law, obedience of the law, gago. Ikumparar ang obedience o ang works. Sige daw. Kung naabay, dictionary, nga ang meaning sa works, obedience. Ang meaning sa obedience, works. Tanawa daw ang dictionary. Kung nagpit ba ang obedience o ang works? Work means action, something to do, with labor. With strength to act. Muna sang works, action to do with your strength. Ang faith. Unsa man ang faith? Ingon ni Paul, you will receive righteousness and apostleship for obedience to the faith of all nations in His name. Romans 1:5. Target to Jesus, which is the law. So, obedience to the faith, which is Jesus. Because faith, target to Jesus. Kung maghuna-una gani kang pagtuo, si Jesus na ang imong patuhuyan nga tumanon. Munang punto sa pagtuo. Interpret. Munang ingon sa hermeneutics, the word of God or the Bible should be interpret through interpretation. Mga bogo nga ulay mga buot. Ingon niya dire sa last na, for by the works of the law shall no flesh be justified. Ngano man nga nag-ingon si Paul, shall no flesh be justified. Ngano man. For by works of the law. Wala sa nag-ingon nga, for by obedience to the law. Wala. For by works of the law, ang trabaho sa balaod, ang action sa balaod mo na sang deeds. Napoy teksto nga, by the deeds of the law, no one shall be justified. Tungod kay ang action sa balaod, tagbong kag yun sa kalayo. Mo nang trabaho sa balaod. Pag ingon diri ni Paul sa last sentence, for by the works of the law, tungod sa trabaho nga himuon sa balaod, mo na siya action sa balaod, mo na sang punto ni Paul. Shall no flesh be justified. Wala gyud tao nga ma-justified kay nganuman. Walay pagamatarungon kay nganuman. Kay ang trabaho sa balaod way lain, mao ra gyud ang pagsugba sa kalayo. Kay kung wala pa gi-reveal ang grasya, wala nay. Wala nay pag-asa ang tao. Kay ang works of the law is put the sinners into the lake of fire. That's all. Wala nay lain. Nag-abot lang ang grasya. Nga ang grasya mao ang pabor nga ikaw tagaan pa chance nga tumanon ang balaod kay wala na natuman dito sa Garden sa Eden kay maoron po na sang hinungdan nga ikaw nakasala og kanang balaod stood fast forever na standing forever na nga mao ang imong sundon kay once nga gilapas mo na patay ka na gyud. Nag-abot lang ang grasya nga gitagaan ta chance nga ibalik ta tuman kay wala na matuman aron pud mabalik ang righteousness of the law back to the sinner. Imputed to the sinner back. Muna sang pagsabot sa tinuod sa plano sa kaluwasan.
Kining mga balo-balo nga mga magwali, walay mga buot. Ang uban na sa ila mga lawyer, ang uban na sa ila mga doktor, ang uban na sa ila mga engineer. I'm not mentioning names of them. I am only mentioning their profession as doctor, as engineer, as lawyers, as minister. Minister daw. Theologian daw. Muna tawag nila minister. Theologian. Theologian ni Satanas. Kay theology ni Satanas ang ilang itunaan. Dili theology sa tinuod nga teaching sa light, sa plano sa kaluwasan. Kaya di kasabot what is plan of salvation all about. Light. Mo nang tinuod nga wala nila maintindihi ang plano sa kaluwasan nga ginadiscuss ni Paul. Pag ingon diri ni Paul, for by the works of the law. For by the works. Tungod sa action sa balaod. Works. That means something to do. The balaod will do something to you. Munang namin ni Paul. No flesh shall be justified. Kaya ang trabaho sa balaod wala nilain. Mao ra gid ang pagsugba sa imong kalayo kay nalapas ng balaod. Nag-abot lang ang grasya nga gitagaan tag pabor, propitiation. Kaya ang Ginoo gihold back yang iyang anger. Gihold back yang iyang kasuko. Gi-exercise niya ang strong temperance sa iyang kasuko. He hold back the anger. The wrath of the Lord was being held back by him. Gitagaan ta niya propitiation, meaning pabor. Nga tumano ng balaod, kay wala na natuman dito, kay maurang na ang hinungdan nga ang tao sunogon. So ang paglaom lang, ang remedyo lang, tumanon. Kay aron mabalik ang righteousness of the law, nga dili ng tao sunogon. Gagong walay buot ning mga klaseng mga magwali. Mao nang tinuod nga wala nila maintindi sa plano sa kaluwasan. Okay. Direta sa verse 3:24. Gibasa ta verse 2. 6:10 man. Forward ta sa chapter 3. I mean chapter 3, dili verse 3. Forward ta sa chapter 3, verse 24. Forward ta. Chapter 3 na ta. Ganinang gibasa ta, chapter 2:16. Karon diri ta sa chapter 3:24. I-forward ta sa 3:24. Ngunya. Wherefore the law was our schoolmaster. Mga toktay, mga tae og utok, paminaw mo. Mga preacher ni Satanas, paminaw mo. Kaya i-emphasize ko, i-interpret ko ang 24 sa chapter 3 of Romans. I-interpret ko through interpretation or correct interpretation, spiritual level, not fleshly level. Paminaw mo, mga viewers ko, ayaw lang mo masuko kung ano ingon ani ang ako attitude mag-explain sa mga balo-balo nga mga magwawali. Kaya nga gusto ko ma-open ang ilang horizon. O hunungan na nila ang pag-deceive sa katawan sa tibuok kalibutan. Hunungan na nila ang religion og magwali-wali sa ilang kaugalingon nga unod, sa ilang kaugalingon nga power of the brain because of the injection and brainwashing of the devil. Gusto ko hunungan na nila kay tibuok kalibutan karon perishing. Gideceive aning mga religion nga walay mga buot kay religion ni Satanas. Paminaw ka mo mga toktay og utok nga mga preacher. Niya dire. Solte sa 24, ingon niya. Wherefore the law was our schoolmaster. Assess maayo. Assessment. Identify maayo. O i-segregate maayo. O i-clear yun ang imong brain nga wala si Satanas dira sa imong brain. I-clear ang imong human being brain with your parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe, and your frontal lobe. I-remove si Satanas. Paminawi maayo ang teaching ni Paul nga tinuod nga correct interpretation. Ingon niya, wherefore the law was our schoolmaster. 24 of chapter 3. Romans. Disembok. Pababaw lang tagamay. Ganina chapter 2, 16 man to. Karon chapter 3, 24. Ingon niya. Romans 3:24. Wherefore the law was our schoolmaster
to bring us unto Christ. Kinsa man dayang maghatag chance nga maabot ka kay Kristo. Dalon ka kay Kristo. Kauban ka na ni Kristo. Amigo ka na ni Kristo. Close mo na si Kristo. Kinsa ang pag-asa mo? Kinsa? Ingon niya, but after 24. Wherefore the law was our schoolmaster. 24. But the law was our schoolmaster. Ngano nang ingon si Paul? Was. Nagligad na. Past tense. In the past. Ingon niya, but the law. But the law, or wherefore the law. I am always confused of 24 and 25. That's why gasayop-sayop ang akong pag-mention sa letter or sa word. Ingon niya, wherefore the law. 24 na 24. Wherefore the law was our schoolmaster. Ngano man was. Kaysa wala pa nag-abot ang plano sa kaluwasan, wala pa nakasala si Adan o si Eva, dito sa garden sa Eden, ang balaod na gaingong, thou shalt not eat. That is the schoolmaster, the law. And the schoolmaster created the heaven and the earth. And the schoolmaster created the heavenly bodies. And the schoolmaster created angels and human being. And some theologian, gigamit nila nga, ang tao daw, it was not created because God used the form of the dust and breathed into his nostril, and man and the dust become a living soul, which become the man or Adam. Adam. So it was not created because the Lord formed into a dust. So created is different from making, because creation out of the mouth of the Lord through words. Ang making out from something which is the dust. But in the figure of speech, many of us uses created. That is understood in the figure of speech. In a level of worldly and fleshly level. But spiritually level, mauna na sa mga theologian, created means out of nothing. And making means out of something. Kasabot na ko, ana, dili na ko ninyo tudlo Kay tarong ang akong theology. Wala ko'y theology ni Satanas. Okay. Ingon niya diri sa 24, wherefore the law was our schoolmaster. Ngano man was. Because before man falls to sin, Adam and Eve, before they worship Lucifer or Satan or satanic, the schoolmaster was the law, domain the Garden of Eden. The member of the Godhead, the infinite power, was the schoolmaster. So Paul said, wherefore the law was our schoolmaster. You see? Was our schoolmaster. So wala pa ang tao nahulog sa sala, mo na ng balaod, schoolmaster. Okay, padaan ta. To bring us unto Christ. Ngano man was our schoolmaster to bring us unto Christ. Because after man falls to sin in the past, in the beginning, in creation, in Genesis, after created Adam and Eve, after the Lord pronounced, thou shalt not eat. But finally, time came that Adam and Eve followed Satan because they worship another God, which is Satan. Then,
that was in the past in the Garden of Eden. That's why Paul said, was. Ngunyo? Wherefore the law was our schoolmaster. Schoolmaster ta siya. Sa wala pa, nahulog ang tao sa sala. Pagkahulog sa tao sa sala, ingon down si Paul, was our schoolmaster to bring us unto Christ. Kay si Paul na ang nag-enlighten sa ato, nag-edify sa ato sa light sa plano sa kaluwasan aron ta makasabot, mo na nag-ingon down si Paul nga to bring us unto Christ. Kay in the past, sa wala pa ang tao nahulog sa sala, schoolmaster ang gabuhat sa created being, including man, Adam and Eve, di nakasala sila, gihulog ang plano sa kaluwasan, Genesis 3:15. That was past already. Muna na si Paul, was our schoolmaster in the past, the law. But, pagkahulog na sa sala, ingon daw si Paul, ang law nga schoolmaster nato, kay nahulog naman ta sa sala, the same direction how to save man, the law mismo, the law also, only the law will bring us into Christ. Ang balaod na pod magdala nato paingon kay Kristo. Kay ngano man, kay ang balaod og si Christ, the same thing, only one, and the same thing in the name of Christ, in person of Christ. Mo na sa ang law and Christ. They are one and the same thing. Mo na ingon diri si Paul, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Kay ngano man, karakter na ni Christ nga iya gi-hold back sa iyang kasuko, nga ang iyang karakter gyapon maulang gyapon ang ato nga intendihon nga tumanon ta kay wala na natuman aron lang pod mabalik ang righteousness of the law. Solusyon na sa Ginoo. Naluoy lang Ginoo sa ato iya lang tagi solusyonan, gitawag siya nga plan of salvation, action plan. Gitawag siya nga hidden thing. Sa wala pang tao nakasala, kabalo ng Ginoo nga in case ang tao makasala, muna ang ilang solusyon. Gitawag na siya nga manifold wisdom of God. Basahan niyo ang Hebrew 3, chapter 3, verse 10. Kanang manifold wisdom of God, mao na sang plano sa kaluwasan nga solusyon sa Ginoo in case ang tao mahulog sa sala. Kay ngano man, express image ta sa Ginoo, gusto ya rescue the lost image. Mo nang plano sa kaluwasan nga lalom nga pagsabot nga wala maintindihan aning mga utok tuktay. Nahimo ng tae ng ilang utok kay di kasabot sa plano sa kaluwasan, naghimo-himo silang doctrine of man, philosophy of man, teaching of man because of rioting, chambering, and wantonness. The cause is envy and conflict. Nahimong envy and conflict. So ingon niya dire, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Asa man dai ta maka chance nga ibalik ta didto sa kay Ginoong Hesus nga maong tag-iya sa balaod, kay iya na karakter. Unsa ang chance dira? Siya lang mismo gipamaagihan niya nga mabalik ta didto sa kay Christ. Ngano man, kay gusto si Ginoo iya nga rescue ang lost image, but may dispensation of grace. Basa gyapon ang chapter 3 of Hebrew. Chapter 3 verse 2. We should know the dispensation of grace. May pamaagi og may sistema ang kaluwasan. Kaya ang kaluwasan dili dawat limpyo. Dili ta robot nga tuition ta sa Ginoo because of justice and dominion in heaven. Ang Ginoo dili siya kahimo nga itwist ta murag robot because of justice and dominion, because of his infinite power, and because of his manifold wisdom, which is unpatunable. Intindiha lang ang girebel, ayaw nakutkuta ang gahom sa Ginoo o ang wisdom sa Ginoo. Munang nag-ingon ang Ginoo sa mga iskriba o parisiyo, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Ang punto ni Jesus, ingon niya, ayaw ko buti, ayaw ko tudlo tumana lang gusto ko, kay ako ang tag-iya. Nimo, ako ang tag-iya sa akong ginapatuman sa imo nga maong akong karakter, nga maong balaod
nga diha ang Sabado. Ang punto ni Jesus, do not teach me because I am the infinite power. Just do what I am telling you, but do not teach me. Ayaw ko but ayaw ko tudlo ayaw pagbuot sa akong gahom. Munang punto ni Jesus, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Ako nagbuot Sabado para sa imo. Dili ikaw para sa Sabado. Kaya Sabado, ako na karakter. Munang punto ni Jesus. Ikaduha, ingon ni Jesus, ayaw ihaom ang Biblia sa imo. Ayaw ihaom ang Sabado sa imo. Ikaw ang maghaom sa Sabado. Munang punto ni Jesus. Do not let the Bible to follow you. You ought to follow the Bible. Munang punto ni Jesus. So ingon niya dire, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Ang balaod mong magdala sa ato kay Jesus. On what condition? That is conditional. There is action plan. Muna sang action men. Ikaw mag-action. Magbuhat. Conditional na. Pag ingon niya, but to our schoolmaster to bring us unto Christ. Nga naman, masahon ta, padayon, that we might be justified by faith. Tanawa? To bring us unto Christ. Schoolmaster is the law. To bring us unto Christ. Then, ang yasumpay, that we might be justified by faith. Meaning, tumanon mong balaod. Nga mao si Christ, kay si Christ nagtuman po sa balaod. Finally, He was crucified without sin. Perfect. So, ang pagkamatinumanon ni Jesus, mo nang sundon mo. Tumanon po nimo. Pareho ni Jesus. Ingon niya, that we might be justified by faith. Pagkamatarungon ta, pinaagi sa pagkamatinumanon, sama ni Kristo. Faith means obedience of the law. To obey Christ, which is the law. Mga bogo ng mga guwali, kay wala kasabot sa light, sa plano, sa kaluwasan, nagpataka na lang og ilang opinion nga tuktay. Opinion sa utok nga tae. Padayon ta. Verse 25. Gusto ko padayon ta. Verse 25. Ingon niya. But after that faith is come. Kinsa nag-abot? Ang faith which is target to Jesus. Nag-abot ang faith nga mao si Jesus. Munang punto ni Paul. 25. But after faith is come. Klaro? But after that faith is come. Kinsa man ang nag-abot? Si Jesus from heaven. Terminology ni Paul nga, faith, kay ang faith, obedience to Jesus. Faith means something to do, target to Jesus. Faith is something to do, target to Jesus. Munang sang faith. Faith means target to Jesus. Nga si Jesus gasinggit, if you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandment. So target to Jesus, your faith is to obey the commandment. Mao nang punto ni Paul nga wala maintindihan ng mga magwawali nga lang utok, tuktay. Nahimong tae. Okay, ingon niya. But after that faith is come. Human nag-abot ang pagkamatinumanon nga mao ang faith, obedience to Jesus. Ingon niya, nag-abot si Jesus man, faith is come. Si Jesus na nga ato tumanon. Ingon niya, we are no longer under the schoolmaster. Kanira bang mga bogo ng mga guwali, mong ilang understanding ana, tanawa wala nang balaod kay ang schoolmaster sa una balaod. Karon nag-abot na si Jesus. Faith, after faith is come, nag-abot na di ang pagtuo. Kay ang ilang pagsabot sa pagtuo nga ang ilang pananampalataya kuno devoted sila nga gatuo kay Ginoong Hesus, nga si Ginoong Hesus Dios. Mao na ilang pagsabot sa pagtuo nga accepted Christ as Christ is the Lord, then si Christ ilagi simba, si Christ ilagi ampuan, si Christ ilagi wali. Mao na kunong ilang pagtuo, gago.
Ang punto diriya ni Paul, ang pagtuo, pagkatimatinumanon sa pulong ni Jesus, if you love me, keep the commandments. Mo ng faith, gago! Romans 1:5. Gidawat mo ang imong pagka-apostles. Gidawat mo ang grasya. Gidawat mo ang grasya. Gago, intindiha. True and correct interpretation. Romans 1:5. You receive grace. You receive grace, which is Christ, for obedience to the faith. Pagka matinarungon, pagka matinumanon, aron ka pagamatarungon. Pinaagi sa imong pagka matinumanon, which is known as faith. Of all nation in His name, which is Christ, the law. Faith means obedience to Christ, which is the law. Ang pagka matinumanon, that is faith. Gago ka. Ingon niya diri, that we might be justified by faith. Mauna, ang schoolmaster, dalon ka kay Jesus, kay aron ka paggamatarongon sa imong pagka matinumanon. Munang punto ni Paul. 25. But after that faith is come. Pag-abot na ni Ginoong Hesus, nga mauna na ang faith nga pagka matinumanon. Ingon niya, we are no longer under the schoolmaster. Maurag yapon ang gisulti ni Paul nga, by the deeds of the law, no flesh shall be justified. But, what? Unsaya diri ingon 5? We are no longer under the schoolmaster, but by grace which is Christ. Dito sige, sulti sa isa ka punto sa Romans. Ingon niya, by the deeds of the law, no flesh shall be justified because of the grace which is Christ. Kaya ang grasya nga, si Christ, mao na sang balaod nga nag-abot, personal na yun sa balaod. Nga gasinggit, tumana ang balaod, aron ka maluwas. Mao na nga, balaod karon dili na makahatag sa ato. Schoolmaster nga siya pa ang magdala, kaya ang schoolmaster nga balaod, mao na si Christ nga nahimong personal nga gasinggit nga tumana ang balaod. Kaya ako na. Munang interpretation nga, true and correct interpretation in the light of the plan of salvation, pointing to the higher form, spiritually level, connected to heaven, the light of the plan of salvation, expounded by Paul. Mao nang pagsabot. Mga gago, nga wala gyud mga buot. Ingon diri ni Paul sa 25, but after faith is come. Muna na siya nag-abot ang grasya through faith. Ma-receive mo ang grasya for obedience to the faith. Pagka matinumanon. Obedience mean faithfulness of following the law. Ngonya, we are no longer under schoolmaster. Ang punto ni Paul, ang balaod pa nga, so wala pa si Jesus, mao ginang imong sundon, karon ang balaod hilom na lang kung dili. Nahimo na sang persona. Dili na sa una, ginawali maayo sa mga apostol, ginawali sa mga prophet, ginawali sa tanan nga mga writers, sama ni Paul, kay wala pa si Jesus nag-abot sa unang panahon. Pero pag abot ni Jesus, isa lang sa apostol, muna ingon ko sama ni Paul nga apostol, isa sa mga apostol niya, nga gitawag na gini Jesus. Kay wala naman si Jesus diri sa yuta. Gitawag na gid sa ni Jesus nga isay-say ang tinuod nga light sa plano sa klosan. Mao ning ginasulat ni Paul. Ang pagsabot ani, but after the faith come. Pag abot na ni Jesus, ang balaod nga schoolmaster niya na kay Jesus, personal na si Jesus nga balaod. So wala na ang schoolmaster. Mo ning ingon ni Jesus, ingon ni Paul, but after the faith is come, we are no longer under the schoolmaster. We are no longer under the schoolmaster. Ngano man, ang schoolmaster sa una, naa sa lihok sa wali sa mga propeta, naa sa kalihukan sa wali sa mga apostol. Pag abot na ni Jesus, ang schoolmaster nga iya sa balaod, na sentro na tanan si Jesus, kay siya man ang personal nga schoolmaster. Siya na in person of schoolmaster. So lingon ni Paul, wala na ta sa schoolmaster nga ginasulat
nga balaod. Kung dili niya na si Jesus nga personal na gyud nga schoolmaster, gasinggit na sa ato. Siya nang nagsulti sa ato, siya nang nagtestimony sa ato, siya na ang ga-manifest sa ato, siya na ang magwawali sa ato, siya na ang tunay nga balaod nga nagasinggit. Kung gusto ka maluwas, tumana ang balaod kay si Jesus na. So mo na ingon ni Paul, we are no longer under a schoolmaster, for ye are all children of God. Kung children ka na sa Ginoo, ang schoolmaster sa imo nga pahimangno sa balaod, you are in danger into the lake of fire. Dili na makabuot ang schoolmaster, kay ingon niya sa 25, we are no longer under the schoolmaster. 26, ingon niya, for ye are all the children of God. Nga naman, wala nang schoolmaster nga magdumin sa ato kay sugbatas klayo kay mga makasasala ta, kay si Jesus nang gasinggit, tumana ang balaod. So magpalo ka na kay Jesus, mahimo ka ng anak sa Dios. Munang punto ni Paul, you will become a son of God or children of God like Christ, kay gipalo mo na ang nag-abot nga persona na nga sa wala pa nag-abot schoolmaster among balaod. Pag abot niya, persona na ang balaod. Nyo, nagtuman ka na sa sulti ni Jesus. Morning punto ni Paul. Kung matinumanon ka na sa sulti ni Jesus, mahimo ka na nga anak sa Dios. Ngunya sa 26, for ye are all children of God because of what? Because of the faith that might, ngunya sa 24, that we might be justified by faith. Because of faith. Pagka matinumano na, ngunya dayon sa 26, for 26, for ye are all the children of God. Kaya ang 24, nag-ingon na siya nga dili na schoolmaster, kung dili idalon na taniya kay Jesus. Siya ang schoolmaster nga dalon na taniya kay Jesus. Pag abot na ni Jesus, ingon niya sa 25, wala na ang schoolmaster, dili na ta under sa schoolmaster, dili na ta under sa pagdomain sa balaod. Unsa pa pagdomain sa balaod nga ang gadomain pod sa balaod o ang tag-iya sa balaod mao na gid ang nag-abot nga magdomain nato si Jesus. So wala na ta sa dominion sa balaod, kay si Jesus na mao nang nagdomain sa ato nga personality sa balaod, nga in person na si Jesus. Mo nang punto ni Paul. Karon ingon niya sa 26, for ye are all children of God because you obeyed the word of Jesus, saying or shouting, if you want to be saved, this is your lacking. Kept the law, and he enumerated the 10 commandments. Mao na nakasimple intindihon ning write up ni Paul. Kaya ang mga tae ng utok, di nagikasabot. Kay ang ilang utok, giplansa ng Satanas, ang brainwashing ni Satanas, mao nang nag-polluted sa ilang utok, controlled na sila ni Satanas, mundi gisla kasabot aning teaching ni Paul. Kay si Paul genius, og si Paul scholarly kaayo magsulti nga lalom ang mga interpretation. Nya di siya magtuo sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology, mo nang dili gid sila kasabot kay wala gid sila light sa plano sa kalosan. What is the law? Who is the law? What is the personality of the law? What is the relationship of the law and Christ? Gibuta nga nila barrier of separation because of the flesh, because of the injection of the devil, because of the power of the brain injected by the devil, and because of the teaching of man, philosophy of man, and doctrine of man became a what? Counterfeit of the devil, or known as scoper, fleshly direction, fleshly teaching, fleshly concept, because of the lust of the flesh in their heart to satisfy themselves in the happiness of worldly pleasure. Mao nang tinuod aning pagsabot sa Bible nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga magwawali. So diri la tataman mga kaigsunan, ingon niya, for ye are all the children of God by faith of Jesus Christ. Nga naman ginamention kanunay ni Paul ang faith. Faith means obedience to Jesus. Because Jesus came here to preach, to inform us the requirements of the light of the plan of salvation, what to do. That's why daghan mga dispensation of grace, meaning mga sistema. Munang may mga justification of faith, sanctification of faith, especially righteousness by faith,
and then baptism, cleanliness, foreskin of the heart should be circumcised. The foreskin of the heart. It's no longer the foreskin of the flesh. And to keep the law according to the statement of Jesus. Munang wala na ta sa schoolmaster of the law because Christ, the person of schoolmaster, which is the law, mao na siya ang ato sundon. Kay ang balaod na himong unod og mao na si Jesus ang balaod. So ang ato na lang paglaom, magmatinumanon ta sama ni Jesus nga wala gisala hantod sa kamatayon sa pagbantay sa balaod. Kay ang balaod dili na siya kadumin, dili na sa schoolmaster, kay si Jesus na ang schoolmaster, si Jesus na ang gadumin, kay si Jesus man ang balaod. Mo nang sundon ta ang sulti ni Jesus nga ang balaod tumanon. Kay ang pag-ingon ni Paul nga schoolmaster, tinuod na siya nga ang balaod gyud among importante. Pag abot ni Jesus, ang balaod maong naga-domain sa ato tungod sa wali sa mga apostles og mga prophet. So wala pa si Jesus nag-abot, ang schoolmaster ang balaod nga ginapadako sa prophet. The superstar in the prophet preaching, prophet prophecy is the law. Muna sang schoolmaster. From Garden of Eden down to Cain and Abel, down to patriarchs like Enoch, Elias, and Noah. Then, from the kaliwat of Noah, nag-abot sila ni Abraham. Then, Abraham to Moses. Then, Moses to Jesus, 4 BC. Then, from Jesus with the apostles up to the present time. Mo nang right up ni Paul, gibili na sa ato. Kay gitawag na ni Jesus personal si Paul, aron last favor, katapusan nga pabor, nga ato intindihon. Kung di pa gid ta mag-intindi, dili na ta makabasol sa Ginoo. Kay ang iyang proposition, ang iyang pagpailob is very long time ago. The perseverance of the Lord is too much. He hold back his anger and give us the long period of time to understand the truth in the plan of salvation from Genesis 3:15 down to the present time. The long period of time is too much for us as the consideration of God to give us favor to be saved. So mga kaigsunan, balik na ta sa Hebro. Diri na ta sa Hebro. Chapter 1. Ato ni padayon. Diri ta naghunong sa 9. Di ba? Diri man ta naghunong sa 9. Ato usa i-recall ang 9 o i-recap ta ang 9. Magkuha na pud ta mga duha siguro ka verses aron ta mapadayon ang Hebro kung unsaon pag-interpret sa closure nga libro ni Paul. Chapter 1 verse 9. Balikon ta ingon niya, thou shalt love righteousness. Ingon niya kay Jesus. And hated iniquity. Muna sa nga ang Ginoo, si Jesus nag-anhi personal gyud nga balaod aron mawala ang pagka-iniquity, ang pagka-iniquitos, ining mga pagka-makasasala sa tao. Kay si Jesus na gyud ang nag-explain nga ang balaod tumanon. Pero wala lang gyapon naintindihan sa mga katawhan. Kaya ang mga katawhan counterfeit na ni Satanas, under na sa control ni Satanas, satanic na ang mindset, satanic na ang direction. Muna mga tao naghimo og philosophy, doctrine of men, philosophy of men, and teaching of men. Nahimong scoper unod nun because of the lust of the flesh. So mao ning ingon ni Paul dire sa verse 9, ingon niya, chapter 1, Hebro, thou hast loved righteousness and hated iniquity. Si Jesus klaro gyud nga kontra gyud ang mga makasasala. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Gi-anoint si Jesus nga naman, he was afflicted by nature during his time here on earth in a fleshly manner. So Jesus said, the Father said,
even thy God hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Unsa man ang oil of gladness? Kung ikaw nalipay sa imong anak nga matinumanon, nga ang imong anak wala gyud nag lapas sa will sa Ginoo, may kalipay nga dili masaysay, dili matungkad nga kalipay. Muna nang ingon diri ang right up ni Paul niya. In the beginning, verse 9. Even thy God hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellow. Munang sulti ni Paul, lipay kayong amahan sa pagkamatinumano ni Jesus nga bilang fleshly manner during his time here on earth. He was born in a fleshly manner, but not in form of fleshly seed. Dili sa liso sa pagkaunod. Na tao sa nga dili binhi sa pagkaunod. Na tao sa gahom sa Holy Spirit into the womb of a fleshly manner. Munang punto diri ni Paul. Ingon niya, even thy God hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Unsa man ang above thy fellows? Sa pareho niya nga mga fleshly manner. Kay si Christ na kinabuhi sa unod nun, diri sa yuta. Nagikan sa langit, nga wala sa natao sa binhi, sa flesh, but sa iyang pag-abot sa yuta, nga nahimo sang in form of a flesh, nagkinubuhi sa fleshly manner. Muna nag-ingon si Paul diri nga, ingon diri, with the oil of gladness above thy fellows. Sa pareho niya nga mga unod nun, sa ibabaw sa mga katawhan nga unod nun, ang Ginoo nag what? Anointed Christ, the oil of gladness. Nalipay gid ang Ginoo. Oil of gladness, anoint siya sa ibabaw sa mga katawhan nga mga unod nun, pareho ni Jesus in fleshly situation, in a fleshly appearance. Si Jesus gi-anoint sa Ginoo, nalipay ang iyang amahan, gladly anointed, gladly, okay, anointed with the oil of gladness above thy fellows. Kasi amo nang pagsabot ani. Sa ato pa si Jesus diri nga unod nun ang iyang appearance, ang iyang aura, human form, gi-anoint sa Ginoo sa gladness oil sa ibabaw sa mga unod nun nga mga makasasala, kay siya dili siya nagpakasala bilang unod nun sab. Muna nga kita mga children nata sa Ginoo, kung dili nata mag-unod nun kay spiritual level ng atong pagtuo, pagkat tinumanon, dili na pud unod nun ang atong direksyon, mahimo na ta nga son and children of God like Christ. Sama sa iyang sitwasyon diri sa yuta, son of God nga wala gyud naglapas sa balaod. Munang punto ni Paul. And then sa verse 10 ingon niya, and thou Lord in the beginning has laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. So muna, may trabaho ang balaod nga maong Godhead o mao si Jesus. Ngunyo, and the heavens are the works of thine hand. So ang balaod may trabaho. Pagkasala sa tao, nadugangan ang iyang trabaho. Pagpatay sa tao, kay makasasala, kay dili gusto ang Ginoo. Iniquity, dili ang gusto ang Ginoo sa mga makasasala. Giingnan niyang tao nga, you will surely die. So dying after Adam and Eve committed sin, they were in dying situation because they are flesh. We are
in a fleshly made by the Lord in a fleshly direction from the dust. So mabalik ta sa dust. Okay? Then, and the heaven are the works of thine hand. And the heavens are the work of thine hands. Verse, muna siya nga, ang Ginoo, nga maong balaod, maong dominion sa langit, ang balaod, nga maong concept sa Ginoo, kay muna iyang karakter, ang bot pasabot, ang balaod, Ginoo. Muna sang punto. Kay wala mahimo niyang kalibutan kung wala ang concept sa Ginoo nga na ay balaod. Because the law is amenable to order and peace, and the dominion of the everlasting power is there in the law, which is the God or their character, in the infinite wisdom known as God or power, excellent power. So, muna sang pagsabot. Dayon, sa 11, nag-ingon siya sa 11, they shall perish. Kasi, nga nung nag-ingon naman po si Paul nga, they shall perish. Kanang mga iniquity, ingon niya. Ang mga iniquity, sa verse 9, ang nyo, unhated iniquity, they shall perish. Munang mini Paul ang mga makasasala. They shall perish, but thou remaineth, and they shall all wax old as that a garment. Comparison na ni Paul. Ingon niya, they shall perish, ang mga iniquity o mga makasasala. Wala may iniquity nga makita ang Ginoo kung walay nagbuhat sa paghimo sa iniquity ang mga makasasala. Kaya kung walay human being, wala may sala ang kalibutan. Nadalihig laman ang kalibutan tungod sa human being nga kasabot magpakasala kay may decision making. So pili nilang pagpakasala. Muna ingon ni Rene Paul sa 11, they shall perish. Kining mga iniquities. Sa verse 9, mga iniquity. But thou remainest, ingon niya, and they all shall wax old. And they all shall wax old as that a garment. You see? But thou remainest, and they all shall wax old as that a garment. Ato, isay-say, paingon na pod sa 12, 13, and 14 next week. Kay taman lang ta diri sa 11, kay mga 2 hours na pod ang akong wali, kapoy na pod ang akong resistance. 1 hour speaking engagement equivalent to our 24 hours labor. So, enough na nga magpahulay na po ko. Next week, ipadayon ta ang verse 12, 13, and 14. Mo na lang nang nabilin sa chapter 1 of Hebrew. 1 to 13 naman ang iyang verses sa chapter 1 of Hebrew. Next week, humanon ta ang 12, 13, and 14. Kaya na, human naman ta until 11, mag-start na ta sa 12, 13, and 14. Okay? Dirita naghunong sa 11. Padayon ta next week, 12, 13, and 14. Kaning inyong higala mga kaigsunan, ayaw pa mo hunong sa akong pagpadayon, pag-interpret aning Biblia, kay ang importante masabtan ta ang light sa plano sa kaluwasan aron dili na gyud ta ma-deceive ni Satanas, lalo na aning mga religion nga counterfeit ni Satanas og program and services ni Satanas. Mga kaigsunan, daghang salamat. Kining inyong higala si Balretita. Sunod semana magkita na pud ta kay ipadayon ta na ang 3 verses of chapter 1 of Hebrew. Ug sa sunod na pud nga mga time, magpadayon na pud ta sa mga chapter nga niya sa closure
nga libro ni Paul nga mao ang Hebro. Daghang salamat. Padayon ta next week. Kining inyong amigo nga naga hatag personal og effort para mariiko ko sa inyo ang light nga true and correct interpretation diri sa write-up ni Paul nga katapusan nga pabor kanato ang gusto sa Ginoo nga ma-emphasize ni og ato tun-an aron andam ang atong kinabuhi sa iyang katapusan nga paghukom nga among gitawag executive judgment during his coming for the second time. Daghang salamat, Balritita, ang inyong higala. Bye-bye.